Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadaan ka sa channel ko, click mo lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Matagal-tagal na rin yung huli akong nakapag-video, nakapag-vlog. Hindi na ako nakapag-update after namin makauwi ng mga babies ko dito sa Pilipinas. Ako po ay dating OFW sa Kuwait na nag-uwi ng 12 cats dito sa Pilipinas kasi nga nag-for good na ako. So, sinama ko yung mga babies ko na sa pag-for good ko. Syempre, dapat walang iwanan at dapat talagang hindi natin iniiwan yung mga pets natin, lalo na talaga nag-invest na tayo ng pagmamahal sa kanila. Kaya kahit gaano sila karami, kahit talagang alam naman natin na talagang mapapagastos, higit mata lang talaga ako, maiuwi ko lang ng ligtas yung mga 4 babies ko. Ayan, so ngayon lang ako makakapag-update sa inyo kasi after ko makauwi sa Pilipinas, talagang naging busy talaga ako. Actually, magwa 1 year na ako dito sa Pinas sa April. And then, yung huling upload ko ng video ay 8 months ago pa. Kaya, ikikwento ko sa inyo yung update para sa mga 4 babies ko after na makauwi. At sa mga gusto namang mapanood kung ano yung procedure or yung time na nakauwi kami ng mga babies ko sa Pilipinas, browse nyo lang po ang aking videos. Nandyan po lahat yung mga videos kung paano ko sila naiuwi, mga requirements, at saka yung time na nakarating kami dito sa Pilipinas. Nung nakauwi kami dito sa Pilipinas, ilang weeks after naming makarating, nahirapan din mag-adjust yung mga 4 babies ko. Nandun yung talagang naglagas yung fur nila. Siguro kasi, alam ko na normal yon dahil syempre nag-iba yung climate. Iba naman kasi yung climate sa Kuwait tsaka dito sa Pilipinas. Nanibago talaga sila sa klima. Kaya alam ko na may encounter ko talaga yung paglalagas ng fur. Tapos, nagkaroon din sila ng soft poop kasi nag-change din ako ng diet nila. Nag-change ako ng pagkain, nag-change ako ng lahat, pati wet food nila. Kasi yung mga food na pinapakain ko sa kanila sa Kuwait, iba. Reflex kasi pinapakain ko sa kanila dun sa Kuwait. Pero dito kasi ang hirap hanapin ng reflex, kaya nag-change talaga ako ng food nila. Ganon din sa wet food. Sa Kuwait po kasi Miglior po yung gamit ko sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, iba na po yung bigay ko sa kanilang wet food. Pero later on din naman, after nung talagang bigla ang transition ng food nila, nakapag-adjust na rin sila kahit papaano. Yun po yung mga struggle na pinagdaanan ko, lalo na yung mga soft poop nila. Siyempre, ang hirap naman nung lagi silang nagtatae, di ba? Tapos, dumating din yung point na nagkaroon sila ng ear mites. Yan yung pinakamalaking struggle na pinagdaanan ko. Kasi, hindi ko alam kung paano nila nakuha yon, pero baka dahil sa dami ng pets na nag-uwi nung araw nung nag-flight ako, baka maaaring nakuha nila, hindi ko alam, or baka dahil sa klima, buti na lang at meron kaming product na talagang makakapagpagamot ng ear mites, kaya hindi rin naman ako gano'n na nag-worry. Yun nga lang, kawawa lang kasi sila, talaga nag-struggle din sila dun sa ear mites. Ayun, meron tayong pet ear cleaner na available din po sa aming Shopee account na Katropa po shop. Tapos, nung nakauwi kami after ilang days lang, pinaliguan ko talaga sila isa-isa. Kasi hindi ko naman kayang paliguan lahat yan ng 12 ng isang paliguan. Ako rin kasi ang nagpaligo, kaya after na mag-travel talaga pinaliguan ko sila para fresh naman yung kanilang pakiramdam. At saka yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, dahil nga sa klima, kaya nung umuwi kami sa Pilipinas, talagang inarrange ko at talagang yung time na naayos ko yung kwarto ko, syempre pinalagyan ko ng aircon, number 1 yun dahil nga para sa kanila. Tapos pinagawa ko rin yung veranda para nakakatanaw-tanaw sila.
kahit paano, sa labas, hindi kasi katulad nun sa Kuwait, talaga nasa room lang sila. Gusto ko mas maging masaya yung magiging buhay nila dito dahil for good na kami. Mas magkakaroon na sila ng view compare naman doon sa Kuwait dahil nasa room lang sila nun. Dito sa Pilipinas talaga pinagawa ko yung veranda para naman nakakita sila talaga ng iba't ibang view, mga taong dumaraan, at saka mas nakakapag-play sila. Dahil 8 months na po yung huling vlog ko sa inyo, malaki na rin po ang pinagbago ng mga naging anak ni Paprika. Kung naalala ninyo yung mga kite noon, nung nandun pa kami sa Kuwait, malalaking bulas na talaga sila ngayon. Sila muna yung ipapakita ko sa inyo. Yan, uunahin ko sa inyo si Saffron. Yan. Eto na si Saffron ngayon. Napakalaking bulas ni Saffron. Yan. Yan yung anak ni Paprika, di ba? Naalala ninyo yung kite noon, ngayon machong-macho na. Ito si Saffron, at talagang napakalambing. Yan. Yan, ito na Saffron ngayon. Saffron, say hi! Saffron! Tapos, ito naman po si Chili. Yan. Chili! Malaki na rin po si Chili. Yan. Ito naman po, nakuha yung kulay ni Paprika. Pero yung pattern din kay Cinnamon, yan, si Chili, binata na rin po siya. Ito naman po si Cumin. Yan, kamukhang-kamukha po ni Paprika. Yan, fold po siya. Yan, hawig din ni Cinnamon yung kanyang pattern at malaking bulas na rin po siya. Binata na rin siya. Ayan, si Cumin. Cumin, say hi! Ito naman po ang kanilang mommy na si Mommy Paprika. Paprika! Yan, ganyan pa rin po yung kanyang itsura, yung ipin niya nakalabas pa din. Ayan, ito ang kanilang mommy. At ito naman po si Cinnamon sa mga nagtatanong. Ito po ang tatay ng mga dating kitten. Ayaw magpabuhat, oh. Cinnamon! Cinnamon! Cinnamon, say hi! Say hi, babe! Yan si Cinnamon. Siya po ay fold. Wala, ayaw mo pabuhat ni Cinnamon. Naman po si Farsley, ang aking kauna-unahang cat na napulot sa Kuwait. Ayan. Farsley! Farsley! Ito po si Farsley. Medyo nag-matured na po siya. And feeling ko, dahil hindi ko naman po alam talaga kung ilang taon na siya, nagbe-base lang po ako kung anong year siya napulot. Yan po, sa tingin ko senior na si Farsley sa talagang age niya eh. Si Farsley po ay 5 years na sa amin. Simula nung napulot ko po siya noong 2019. Sa mga gusto pong mapanood dun sa vlog ko nung mapulot si Farsley, browse nyo lang po yung aking YouTube channel. Yan, nag-trending din po dun si Farsley. Yan, 5 years na po sa akin si Farsley. 2019. Nung napulot ko po siya, hindi ko talaga alam kung ilang taon na siya. Pwedeng 6 years old na siya. Pwedeng 7 years old na siya. Kaya sa tingin ko senior cat na si Farsley. Then, ito naman po si Pochi, yung aming second cat. Yung aking second fur baby. Pochi! Say hi, Pochi! Naman po si Ginger. Yan. Si Ginger po ay napulot namin sa tabi ng studio namin dun sa Kuwait, dun sa work namin. Si Ginger, say hi! Ginger! And next naman po, ito po si Pepper. Yan, ito na po si Pepper ngayon. Pepper! Gulat ka, Pepper? Yan o. Yan, ito na po si Pepper ngayon. Napakataba, parang guinea pig. Pepper! Napakalambing ni Pepper. Ito yung lagi nagigising. Ito naman po si Basil. Ayan. Basil. Siya po ay kapatid ni Paprika. Si Basil po at si Paprika ay gift po sa akin ng subscriber. Yan. Dalawa silang binigay. Si Basil at si Paprika. Then, ito naman po si Garlic, ang aking nag-iisang white blue eyes na cat. Yan, ito po ay ipina-adapt sa akin sa Kuwait. Garlic! Ba't ako simangot ka, be? Garlic! Say hi, be! Naman po si Pickles. Malaki na po si Pickles. And si Pickles po, dahil hindi ko na po kayo na-update, si Pickles po ay nanganak ng 3. And ngayon po, buntis na naman siya.
Si Pickles po ay nanganak ng 3 doon po sa kanyang unang naging asawa na si Saffron. So, after po mabuntis ni Saffron si Pickles, pinakapon ko na po si Saffron. Kaya po si Saffron ngayon ay kapon na. Ito po ang isa sa anak ni Pickles na pinangalanan kong Cardamon. Yan, kamukha po ito ni Saffron. Ito kung makikita ninyo. Di ba parang si Saffron? Saan si Saffron? Saffron. Ito po si Saffron. Yan ang tatay. Di ba po? Super kamukha talaga. Ayan si Saffron. Ito yung kanyang anak na nagmana sa kanya. Ito po ay female kitten. Yan po. Si Cardamon. Napaka-sweet po nito. Then, ito naman po, si Sesame. Ayan po ang pinangalan ko sa kanya. Sesame. Yan. Kamukha naman po ni Pickles. Di ba? Kung titignan ninyo, kala nyo talagang mini Pickles. Ang hair po niya ay parang may pagka-blonde. Hindi siya talaga black and white, kundi may pagka-blonde. Yan po. And ito naman pong isa, si Onion. Yan po ang pinangalan ko sa kanya. Si Sesame po pala ay female. Ito naman po si Onion ay male cat po, male kitten yan. Ito po ang talagang 100% na talagang kahawig ni Pickles dahil kahit ako nalilito lalo pag nakatalikod dito. Kasi po yung kulay ng fur niya, Pickles na Pickles po, black and white. Hindi po siya may pagka-blonde. Ayan, napaka-sweet din. Mahilig tumandila. Mahilig din mag-massage. Yan. Tingnan nyo, makikita ninyo ang mukha ng nanay nyo. Ayan, sila po ay 4 months old na ngayong buwan. Ngayon po, yung mga anak ni Pickles ay 4 months old na. Tapos, nabuntis ulit si Pickles at sa tingin ko, next month, manganganak na talaga siya dahil malaki na yung tiyan niya. Yung pagbubuntis naman ng ating mga cats is talagang maximum lang naman talaga ng 70 days. 60 to 70 days, manganganak na talaga sila. Kaya feeling ko, next month, manganganak na talaga to si Pickles. Ayan, nakita nyo na po ulit yung aking mga 4 babies at sisikapin ko po talaga na makakapag-update ako, makakagawa ng mga contents. At salamat po sa mga subscribers na hindi nang iwan sa akin kahit matagal-tagal na po ako hindi nakapag-upload ng vlogs. At saka talagang continuous pa rin po yung panonood ninyo dahil nagkakaroon pa rin po ako ng mga views, umaangat pa rin po yung subscribers ko, at malapit na po tayo maging 16,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo sa suporta. Kaya lalo po talaga akong nakapag-decide na gusto kong ituloy uli yung pagbablog dahil po talaga sa mga walang sawang sumusuporta sa amin at sa mga 4 babies ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung meron pa po kayong gustong gawin ko na content about sa mga 4 babies ko, home remedies, at kung ano na pa po, comment down below lang po. At susubukan po natin gawa ng content yan. And abangan nyo pa po sana yung mga upcoming uploads ko, mga bagong content na i-upload ko po dito sa aming YouTube channel. Thank you for watching mga katropa. Ingat po kayo lagi at maraming po talagang salamat sa lahat na nagsusupport sa amin at sa 4 babies ko. And sa mga susunod ko pong vlogs, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung naging buhay namin ng mga 4 babies ko dito sa Pilipinas. Yan po yung mga susunod kong vlogs. Thank you for watching. Bye! Always remember mga katropa, think positive and be positive. Bye! Bye!